Magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon sa lahat ng ating mga subscribers, sa lahat ng ating mga manonood, saan man panig ng mundo po kayo naroroon. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome back pong muli sa akin pong munting channel na ATS Tambayan. At kung naligaw lamang po kayo mga mahal kong manonood, huwag niyo pong kalilimutang pakisubscribe naman po ng aking munting channel. At paki-like and share na rin po ng aking mga video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon pong hapon ay magluluto po tayo ng torikatsu. Yun po ang ating lulutuin mga mahal kong manonood. Kaya't ano pang hinihintay natin? Umpisahan na po natin sa paghihiwa ng chicken breast. Yan po yung ating gagamitin sa ating gagawing pagluluto. Hihiwain po natin ito sa katamtamang laki. Hindi naman maliit, hindi naman malaki. Kaya kailangan lamang po ng konting pag-iingat mga mahal kong manonood. Dahil matalas po ang ating ginagamit na kutsilyo. Parang ano lang po, nagdadaing ka lang ng isda. Parang idadaing mo lang yung chicken breast. Gagawin daing. Ganyan lamang po mga mahal kong manonood ang ating gagawin sa chicken breast. Mega love shout out po sa inyong lahat mga mahal kong manonood. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa akin pong munting channel. Kailangan lamang po mga mahal kong manonood, wala pong balat. Tanggalin po natin ang balat ng chicken breast. Kita nyo po mga mahal kong manonood, parang dinaing lang na isda. Para lumapad siya. Ayan. Tapos na po nating hiwain yung chicken breast. Ngayon naman po ay imamarinate po natin ito. Naglagay na nga po tayo ng itlog. Naglagay na rin po tayo ng seasoning. Marinated lang. Pag marinate pa lang po yan mga mahal kong manonood. Hindi pa po yung luto ha. Ayan, may pamintang durog po. Inilagay natin. Tapos naglagay tayo ng konting asin. Para eksakto ang timpla. Malasang malasa. Ayan. Kamay na lang natin mga mahal kong manonood. Hindi pa naman luto. Para maging eksakto yung yung lasa. Masipsip nung chicken breast. Yung mga ingredients na ating inilagay. Yung katas nun. Naglagay na nga po tayo ng konting harina mga mahal kong manonood. Pakunti-kunti lamang po ang ating sinagawang paglalagay ng harina.
Ayan po, yung breadcrumbs. Nilagay na po natin sa pinggan yung breadcrumbs bago po natin pinaikot-ikot o nilagyan ng ng breadcrumbs yung chicken breast. Pagkatapos po natin itong i-marinate ng ilang minuto. Para maging crispy. Para pag ating kinain ay tumutunog. Yan, kailangan lang natin na talagang anuhin ng breadcrumbs yung chicken breast. Gayon din po yung paglalagay natin ng breadcrumbs. Hindi natin inilagay lahat. Ang ginagawa po natin ay pakunti-kunti lamang para wala pong masasayang. Walang matatapon. Yun ang ating ginagawa, mga mahal kong manonood. Yan, pwede nyo po itong gayahin, mga mahal kong manonood, para pag mayroon pong mga okasyon katulad po ng mga birthday o kaya may bisita po kayo, pwede nyo po itong lugawin at ihain sa kanila. Ayan, umpisa na po natin sa pagpiprito. Naglagay po tayo ng mantika at siyempre inintay lang po natin na uminit yung mantika. Pag mainit na po yung mantika, saka po natin ilalagay yung ating chicken breast. Kitang-kita nyo naman po, mga mahal kong manonood, kumukulo sa sobrang init. Unti-unti nang bumabago ang kulay. Mula sa puti ay nagiging brown na siya. Pula. Ayan, hintay lamang po natin na maluto yung kalahati. At pagkatapos po ay babalik na rin natin at yung kalahati naman, yung kabila na naman ang ating piprituhin. Ayan, napaka simpleng luto po ito, mga mahal kong manonood, pero masarap po ito pag natikman ninyo. Ayan, kitang-kita nyo naman po sa itsura pa lang. Talagang matatakam ka na. Ayan, tapos na po, mga mahal kong manonood.
Nagsalang na naman tayo ng panibago. Yan, ang sarap nitong kainin talaga. Ayan, tapos na po tayo mga mahal kong manonood sa ating isinagawang pagpiprito. Ngayon naman po ay gagawa tayo ng sauce. Ayan. Gamit po natin yung ketchup. Torikatsu po mga mahal kong manonood, itong ating niluluto. Ayan, naglagay po tayo ng soy sauce. Minix natin minalo natin yung soy sauce at yung ketchup. Naglagay din po tayo ng oyster sauce. Ayan, ganun lang po ang paggagawa ng sauce, simple lang. At naglagay po tayo ng asukal. Para sa katamtamang tamis. Parang yung paggawa po natin ng sauce, mga mahal kong manon, yung lasa ng toyo at ng asukal ay malalasahan natin. Yung alat at asim. At tamis. Yan. Pag medyo kulang pa po yung yung ketchup, pwede pa rin po tayo magdagdag. Kayo po, pwede po kayo magdagdag mga mahal kong manonood. Hanggang sa makuha po natin yung eksaktong lasa na ating hinahanap. Ayan, hanggang sa muli po mga mahal kong manonood. Maraming salamat po. Bye-bye. I love you all. God bless to one and all. See you on my next video.